isang pumanaw na icon, isang napakalaking pamana, at isang pamilyang handang magmamatayan para dito. Ngayon, pag-usapan natin ang matugong laban para sa yaman ng yumaong si Wendy Ramas. Isang kaso kung saan ang tanong ay hindi lang pera, kundi kung sino nga ba ang tunay na pamilya sa mata ng batas. Alam mo, ang isang pamana dapat sanay nagbubuklod yan sa pamilya, di ba? Pero paano kung ito pa mismo ang magiging dahilan ng pagkakawatak-watak? Isang kayamanang iniwan para sa mga anak, pero kinuwestiyon ng sarili nilang kadugo. So simulan natin sa simula, ang huling pamana. Noong 2019, nawala sa atin ang batikang box office director na si Wendy Ramas. Pero ang naiwan niya, hindi lang mga blockbuster na pelikula. Mas mahalaga pa roon yung dalawa niyang anak, sina Gabriel at Rafaela. At kasama sa naiwan niya, syempre ay ang malaking yaman, 2 bahay, mga bank deposit. Sa papel, dapat simple lang yan. Syempre mapupunta lahat sa mga anak niya. Pero sa totoong buhay, hindi pala ganon kasimple. Kasi hindi doon nagtapos ang kwento. In fact, doon pa lang nagsisimula ang gulo. Isang matinding legal na laban na nagmula hindi sa kung sino-sino, kundi sa sarili niyang pamilya. So sino ba yung mga naglalaban dito? Sa isang panig, nandyan ang 2 anak niya, sina Gabriel at Rafaela, sa kabilang panig, yung kapatid na babae at mga pamangkin niya. Sila yung nagdemanda sa korte. Ngayon, ano ang naging armas ng mga kamag-anak sa korte? Naghain sila ng isang petisyon na puno ng mabibigat na alegasyon. Ang goal, isa lang, patunayan na walang-wala daw karapatan ng mga bata sa pamana ng sarili nilang ama. At ito yung mga bala nila. Una, sinabi nila na hindi daw formal na inampon ni Direk Wen ang mga bata. Pangalawa, at ito ang matindi, humiling sila ng DNA testing. Yan ang gusto nilang gawin para patunayan ang punto nila. At dito na naging mas masakit at personal ang laban. Dahil hindi lang pagiging ama ang kinwestiyon nila, kinwestiyon din sa petisyon ang sexual orientation ng yumaong direktor, pati na rin kung sino ba talaga yung inang nakapangalan sa birth certificate. Para ban isang atake sa buong pagkatao niya kahit wala na siya. So, sa harap ng lahat ng drama, ng lahat ng akusasyon, anong ginawa ng korte? Well, isinantabi nila lahat ng ingay. Tumuon sila sa isang bagay lang, ang batas. Kasi yun naman talaga ang pinakasentro ng kasong to, di ba? Isang simpleng tanong, sino ba ang lehitimong tagapagmana? Sino ang may karapatan sa mata ng batas? Yun ang kailangan nilang sagutin. At ang sagot ng Regional Trial Court at maging ng Court of Appeals, simple lang, nakasalalay daw yan sa isang napakalakas na piraso ng papel. Higit sa anumang testimonya, higit sa anumang duda, ito yung pinakamahalaga sa lahat. At ano ang laman ng ebidensya? Tingnan nyo to. Sa birth certificate ng mga bata, malinaw na malinaw, ang ama, si Wendy Ramas. At ang pinaka-crucial na punto, yung mga nagrereklamo, wala silang naipakitang kahit isang dokumento para kontrahin yan. Wala. At dahil dyan, dahil sa pagtuon sa opisyal na dokumento, naging mabilis, direkta at malinaw na malinaw ang desisyon ng korte. Kinatigan ng Court of Appeals ang naunang desisyon at binuod ito sa isang napakalinaw na pangungusap. Sapat na katibayan ang mga birth certificates. Punto. Ganun kasimple. Yan ang katotohanan sa mata ng batas. At dahil dyan, isa-isang pinabagsak ng korte ang mga argumento ng pamilya. Yung hiling para sa DNA testing, ibinasura. Sabi ng korte, hindi na kailangan yan, malinaw na ang ebidensya. At yung pagkukwestiyon sa personal na buhay ng direktor? Ibinasura rin. Dahil sa mata ng batas, yan ay ganap na irrelevant. Hindi yan ang basehan ng pagiging ama na napatanayan na ng dokumento. At ang huling resulta, 2. 2 lehitimong tagatugmana. Kaso, sarado na. So anong mahalagang aral dito para sa ating lahat? Malinaw, di ba? Sa labanan ng salita laban sa dokumento, sa korte, laging mananaig ang opisyal na record. Yun ang nagpapatunay ng pagiging magulang, higit pa sa anumang personal na paratang. At ito ang iniiwan nitong tanong sa atin. Sa huli, ano nga ba ang tunay na nagbibigay kahulugan sa isang pamilya? Sa puso man o sa mata ng batas?